Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating quiet time. Basahin po natin ikalawang Pedro chapter 1 verse 6. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Ang pagpipigil sa sarili at ang katatagan ay maaring magkalakip sapagkat kung tayo ay may lakas, meron tayong katatagan, magagawa natin yung pagpipigil sa sarili. Ano po ba ang mga bagay na kailangan nating ipahayag? Yung kaalaman sa pagpipigil sa sarili. Saan panahon ba tayo nangangailangan na kailangan kong magpigil sa sarili, di ba? So may mga ganun pong karanasan na talagang may battle. Sapagkat yung naturalesa ng tao. Subalit dito ay inilalakip na ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong katatagan. Paano ba natin to uunawain? Kailangan natin ay yung diligence, yung katatagan na o pagtsatsaga na tayo ay bahagi ng kalooban ng Diyos, na tayo ay merong bahagi sa divine nature ng ating Panginoon, na tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag tayong mga banal, no? Sapagkat tayo ay mga spiritual children ng ating Panginoon na lumalago, na nais niya ay lumago bilang mga Kristiyano. Sa pagpipigil sa sarili, sa katatagan, ang kailangan natin ay ang dagdag na pananampalataya. Dagdag na pananampalataya sapagkat dito magsisimula na ang ating buhay kay Kristo ay dapat at nararapat na may pananampalataya, sapagkat sa pananampalataya tayo ay lumalago, na itong pagpipigil sa sarili, ang katatagan ay isang virtue. Kaugalian, dapat nakasanayan, tamang kaugalian na punong-puno ng pag-ibig, na napupuno ng pag-ibig bilang anak ng Diyos, na kinikilala ang gawa, ang dakilang gawa ng ating Panginoon. Dagdag na pananampalataya ang kailangan natin sa bagay na ito upang tayo ay makaranas ng pangunguna ng Diyos. Sapagkat kung wala ang pananampalataya, kahit anong gawin natin, kahit anong isipin natin, kung wala ang biyaya ng kapangyarihan ng ating Panginoon at wala ang ating kapangyarihan ng pananampalataya, mga kapatid, malabo na tayo ay makapagpigil sa sarili. Malabo na tayo ay maging matatag. Sapagkat maging ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng panghihina. Subalit, kung tayo ay nakafocus sa pananampalataya sa Panginoon, walang imposible sa gawa na kamangha-mangha, gawang dakila ng ating Panginoon. Kaya, ang nais ng ating Panginoon ay magtiyaga tayo sa karanasan ng buhay na maaaring nagpapatanong sa atin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang nais ng Diyos? Mga kapatid, kung gusto natin magkaroon ng napakaganda at napakabuting katangian sa harapan ng Panginoon, ito ay ang simpleng tanggapin natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon na maging matyaga sa lahat ng bagay na gumagawa tayo, katuwang ang ating Panginoon, na tayo ay nagmiministeryo bilang katuwang ng ating Panginoon. We are God's partner sa kanyang ministeryo. Kaya't ang kailangan natin, pananampalataya. Mga kapatid, sa inyong kaalaman, sa ating kaalaman, sa buhay at pananampalataya, ang pagpipigil sa sarili at ang katatagan ay katatagan na tayo ay bilang mga anak
ng Diyos. Kaya kung tayo nagagawa natin na isa sa pamuhay natin ang pagpipigil sa sarili, ang maging matatag sa biyaya ng Diyos, ipinapakilala natin na ang Diyos ang ating kapangyarihan, na sa Diyos tayo nananampalataya. Kaya mga kapatid, susuko ka ba? O magpapatuloy ka? Higit bang mahalaga ang damdamin mo kaysa sa pananampalataya mo sa Panginoon? Paano ba natin pinapahalagahan ang pagiging Kristiyano? Paano natin binibigyang pagpapahalaga ang ating pagiging anak ng Diyos? Kung ikaw ay laging nagpapakilala ng pagiging anak ng Diyos, mahayag sa ating kaugalian, mahayag sa ating pamumuhay, at mahayag sa ating pananampalataya sa paglilingkod at pagmisyon. Ano mang ginagawa natin, yan ay para sa Panginoon at dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, sa gabing ito, ang dalangin namin, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Higit kaming maging matatag sa anumang karanasan ng buhay. Mahayag sa amin ang iyong napakadakilang kalooban na higit ka naming makilala sa aming buhay. Panginoon, anumang hamon ng buhay, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya at panghawakan namin ang pag-asa na nagmumula sa inyo. Sila man po na sa oras na ito ay nanghihina ang pananampalataya, o Diyos, mahabag po kayo sa kanila. Palakasin niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang kaluluwa. Lumago po sila sa kanilang buhay espiritual. Sila man po ay nanghihina physically, sila man po ay may mga sakit sa oras na ito, sila man po ay may burden sa kanilang mga buhay, Panginoon, mahabag po kayo sa kanila, palakasin ang kanilang buhay. Sila man po ay nakakaranas ng kabigatan sa kanilang puso, o Diyos, palakasin niyo po ang kanilang buhay, punuin ng pag-ibig ang kanilang mga puso, palakasin ang kanilang pisikal na pangangatawan, paalabin ang kanilang pananampalataya, lumago sila, o Diyos, sa pagkakilala sa inyo at patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Kaya't sa oras na ito, inaangkin po namin ang iyong pagtugon sa aming mga panalangin. Kumilos ka po, O Diyos, sa amin. Kami ay nagpapakumbabang nagtitiwala sa inyo at dinggin niyo po ang panalangin ng inyong mga anak sa kanilang mga puso. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, dagdagan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. God bless everyone.